Daddy, where am I? What is it? I'm dead. Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na naglalaro sa gilid ng kalsada. Bigla niyang nakita ang kanyang minamahal na pusa sa gitna ng daan. Ang parehong pusang namatay ilang araw na ang nakalipas. Sa sobrang tuwa, tumakbo siya papunta rito. Hindi niya alam na may isang malaking trap na mabilis na paparating mula sa likuran. Sa parehong sandali, tumakbo rin ang kanyang nakababatang kapatid papunta sa kalsada. Nang makita ni Luis ang mapanganib na eksena, hindi na siya nag-isip at agad na sumugod upang iligtas ang kanyang anak, ngunit sa pagtatangkang iligtas ang mag-ama, nawalan ng kontrol ang driver ng truck. Dahil dito ay tumaob ang truck, ang mabigat na tangke na karga nito ay gumulong patungo sa batang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nang makarating si Luis doon, nakahandusay na ang kanyang anak sa damuhan, bumagsak siya habang mahigpit na yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Ang biglaang pagkamatay ng kanilang anak ay tuluyang sumira sa kalooban ng mga magulang, pareho silang nalubog sa alaala niya araw at gabi. Hindi matanggap ni Luis ang pagkamatay ni Ellie at gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon. Isang gabi, pumunta siya sa puntod ng kanyang anak at hinukay ang bangkay nito. Pagkatapos dinala niya ito sa isang malayong maburol na lugar na may alamat na ang lupa roon ay may kapangyarihang magbalik buhay sa mga patay. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, inilibing niya ang kanyang anak doon dahil naniniwala siya na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Ellie. Ilang araw lamang bago ang trahedya, lumipat ang buong pamilya sa baryong iyon at iniwan ang lungsod. Napakasaya ng batang si Ellie sa bagong lugar. Nang bilhin ni Luis ang bahay, may kasama itong 50 ektaryang lupa ng libre, ngunit may isang highway malapit sa bahay kung saan madalas dumaraan ang mabibigat na sasakyan. Kinabukasan, umalis si Luis para pumunta sa kanyang trabaho sa ospital. Isa siyang doktor at sa unang araw pa lang ay kailangan na niyang humarap sa isang matinding pasyente. Sa bahay naman ay naiwan ang mag-ina. Habang abala sa paglilinis ang mag-ina, nakarinig sila ng isang kakaibang ingay. Pareho silang lumapit sa direksyon ng tunog at nakita ang mga ilang batang may suot na kakaibang maskara na may dalang mga bangkay ng hayop sa isang maliit na kariton. Tinanong ni Ellie kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ng kanyang ina na si Rachel, na marahil ay gumagawa sila ng isang relihiyosong ritual, ngunit lalong naging mausisa si Ellie at tahimik niyang sinimulang sundan ang mga ito. Matapos ang maikling paglalakad, nakita niya ang isang lumang karatulang may nakasulat na Pet Cemetery. Pumasok si Ellie at nakakita ng maraming puntod sa lugar. Bigla niyang napansin ang isang kahoy na bakod na gawa sa mga sanga ng puno na tila sinadyang harangan ang daan. Sinubukan niyang akyatin ito, ngunit biglang may malakas na ingay na gumulat sa kanya at siya ay nalaglag. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa kanyang harapan. Natakot si Ellie, ngunit marahang yumuko ang lalaki at tinanggal ang tinik na nakabaon sa kanyang paa. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na nagngangalang Jude ang pangalan nito at nakatira ito malapit doon. Unti-unti, naging magkaibigan sila. Maraming kawili-wiling bagay ang ikinwento ni Jude tungkol sa sementeryo. Samantala, biglang dumating si Rachel doon habang hinahanap si Ellie at nagpasalamat siya kay Jude. Binalaan sila ng matanda na mapanganib ang maglibot ng mag-isa sa kagubatan dahil madalas naliligaw ang mga tao roon. Sa sumunod na araw, habang abala si Luis sa pagtingin sa mga pasyente, may isang nurse ang tumakbong papasok na balot ng dugo. Iniulat na isang estudyante ang naaksidente habang nakasakay sa skateboard. Sinubukan ni Luis ang lahat ngunit hindi niya ito nailigtas. Maya-maya ay biglang nagsimulang kumurap ng kakaiba ang mga ilaw sa silid, at nakita ni Luis na biglang umupo ang patay na estudyante at nagsimulang magsalita ng mga kakaibang bagay. Dahil doon ay labis itong nagulat. Ilan sandali lang, bumalik ang nurse sa silid. Nang tumingin muli si Luis ay nakahiga na ang estudyante na parang walang nangyari. Kinagabihan, pag-uwi ni Luis, sinabi niya sa kanyang asawang si Rachel na hindi niya nailigtas ang buhay ng isang estudyante sa ospital. Alam ni Rachel na labis na sinisisi ni Luis ang sarili. Hating gabi, may narinig si Luis na kakaibang ingay. Tumingin siya sa bintana at pakiramdam niya ay may tao na nakatayo roon, at biglang may tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Nang siya ay lumingon, kusang bumukas ang pinto at may isang taong lumabas. Sinundan ni Luis ang tao na iyon. Tumungo ang taong iyon sa isang masukal na kagubatan at matapos maglakad ng ilang sandali, bigla itong nawala sa ulap ng hamog.
pumasok din si Luis sa hamog at napadpad sa isang kakaibang sementeryo ng mga hayop. Doon, nakita niya ang parehong lumang pader na gawa sa tuyong sanga, at nang papaakyat na sana siya biglang may humawak sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagising si Luis ngunit nang alisin niya ang kumot, nakita niyang puno ng lupa ang kanyang mga paa, doon niya napagtanto na hindi iyon panaginip lamang. Matapos noon, habang nakikipag-usap si Luis sa mga bata, nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Jude na nakatayo sa malapit at tinawag siya nito at pinapanta sa kanya. Itinuro ni Jude ang alagang pusa ni Ellie na wala ng buhay na si Church. Sinabi ng matanda na marahil ay nasagasaan ito ng sasakyan, nagpa siya si Luis na huwag itong ipaalam kay Ellie. Nang gabing iyon, dinala nila ang bangkay ng pusa sa lumang sementeryo para ilibing. Habang inililibing ang pusa, tinanong ni Jude si Luis kung ano ang gagawin ni Ellie kapag nalaman niyang patay na ang kanyang pusa. Sinabi ni Luis na iiyak siya ng husto, dahil itinuturing niya na si Church na bahagi ng kanilang pamilya. Pagkarinig nito, kinuha ni Jude ang katawan ng pusa at sinabihan si Luis na sundan siya sa isang espesyal na lugar. Inakyat nila ang lumang pader na natatakpan ng mga damo at narating ang paanan ng isang burol. May isang maliit na ilog doon kung saan makikita ang mga puting buto. Pag-akyat nila sa mga hagdan, narating nila ang tuktok ng burol, at sinabi ni Jude kay Luis na kailangan niyang ilibing ang pusa gamit ang sarili niyang mga kamay at maglagay ng 4 na bato sa ibabaw nito. Kinabukasan, sinabi nila kay Ellie na umalis lamang ang kanyang pusa, subalit hindi siya naniwala at sinabi niya na nakita niya ito sa labas ng kanyang bintana kagabi. Nang tumingin si Luis sa bintana, nakita niya ang mga bakas ng paa ng pusa sa sahig, at itinuro ni Ellie sa kanyang ama ang aparador at sinabi niya na nandyan si Church. Nang buksan ni Luis ang pinto ng aparador, nakita niyang nakaupo ang pusa sa loob, at labis siyang nagulat dahil siya mismo ang naglibing nito sa burol. Dahil doon ay agad na pumunta si Luis kay Jude at tinanong niya ito kung paano iyon nangyari. Sinabi lamang ng matanda na may mga lugar sa mundong ito na hindi sumusunod sa anumang batas. Nang gabing iyon, nagsimulang mangamoy ng masama ang katawan ni Church. Naisip ni Ellie na paliguan ito, ngunit nang simulan niyang suklayin ang balahibo nito, bigla siyang sinunggaban ng pusa at kinalmot. Tumakbo si Ellie sa takot. Agad naman ginamot ni Luis ang kanyang sugat. Dahil doon nagsimulang matakot si Ellie sa loob ng kanyang silid at sinabi niya sa kanyang ama na isarado ang pinto dahil natatakot ito sa pusa. Matapos noon, sinabi ni Luis sa kanyang asawa na kailangan ng mawala ng tuluyan ni Church. Hinuli niya ang pusa, subalit bigla siya nitong inatake sa kanyang kamay, saka tumakbo pababa ng hagdan. Sinundan ito ni Luis. Sa ibaba, nakita niya ang isang lumang pinto na tila nilamon ng dilim. Sa kabila ng takot, pumasok siya rito. Madilim ang lahat sa loob. Ngunit sa kanyang harapan ay nakita niya ang batang na aksidente sa kalsada noong nakaraang araw na nakalipas, at nasa kagubatan ito na nakatayo. Bigla siyang nakarinig ng tinig ng isang bata sa likuran. Nang siya ay lumingon, wala naman siyang nakita. Subalit nang muli siyang tumingin sa harapan, biglang may lumitaw na truck at siya ay nabangga. Nang magkamalay siya naisip niyang marahil ay naglalakad siya habang natutulog. Matapos noon, kinausap ni Luis ang kanyang asawang si Rachel tungkol sa paghahanda para sa kaarawan ni Ellie. Magkasama nilang pinlano ang handaan at inimbitahan ang kanilang mga kaibigan. Kinabukasan, habang nasa sala si Luis at nag-iisip, napansin niya ang isang kakaibang guhit. Noong una ay inakala niyang si Ellie ang gumuhit nito kaya tinanong niya ang bata. Subalit sinabi ni Ellie na ang kanyang nakababatang kapatid ang gumawa nito. Naramdaman ni Luis na may mali kaya agad siyang nagpunta sa silid ng kanyang anak, at doon ay nakita niya ang kanilang alagang pusa na nakaupo sa ibabaw ng kanyang anak at tila galit. Agad kinuha ni Luis ang kanyang anak. Ngayon ay sigurado na siya na may misteryosong nangyayari sa burol kung saan nila inilibing ang pusa. Kaya muli siyang pumunta kay Jude at sinabi ng matanda ang lahat. Binigyan siya ni Jude ng isang lumang aklat at ipinaliwanag na dati ay may mga ritual na isinasagawa sa lupang iyon, at anumang nilibing doon ay maaaring mabuhay muli. Inamin din ng matanda na minsan niya nang inilibing ang kanyang aso roon maraming taon na ang nakalipas. Bumalik nga itong buhay, subalit naging napakabangis niya kaya napilitan siyang patayin ito. Gayunpaman, inakala ni Jude na hindi magiging ganoon ang pusa ni Ellie. Ngayon ay pinagsisihan niyang sinabi pa niya kay Luis ang tungkol sa lugar na iyon. Pag-uwi ni Luis sa kanilang bahay, naisip niya na bigyan ng pampatulog ang pusa. Ngunit nang makita niya itong nakaupo na parang inosente,
Naawa siya at sa halip na saktan ito dinala niya ito sa malayo at iniwan ang pusa sa isang liblib na kagubatan upang doon na lamang mabuhay. Sa sumunod na araw, ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Ellie, ngunit nalulungkot ang bata dahil naalala niya ang kanyang pusa na si Church. Nilapitan ni Luis ang kanyang anak upang baguhin ang mood, iminungkahi nito na maglaro sila ng taguan, habang nagtatago si Ellie napadpad siya malapit sa kalsada, at bigla niyang nakita ang pusa na bumalik. Sa sobrang tuwa, tumakbo siya papunta rito. Ngunit mula sa kabilang direksyon, may mabilis na malaking truck ang paparating. Nang makita siya ng kanyang nakababatang kapatid, tumakbo rin ito sa parehong direksyon. Nakita ni Luis ang lahat ng ito at agad na sumugod upang iligtas ang kanyang anak, subalit ang driver ng truck ay nakatingin sa kanyang telepono at nawalan ng kontrol. Dahil doon tumaob ang truck at dumiretso patungo kay Ellie ang tangke nito. Ito ang parehong eksena kung saan nagsimula ang pelikula, at ngayon ay nagtipon ang lahat para sa libing ni Ellie. Dahil sa malagim na trahedyang iyon, labis na nawasak si Rachel at umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanilang anak na lalaki, habang naiwan si Luis na mag-isa sa kanilang bahay. Dahil hindi matanggap ni Luis ang masaklap na nangyari, pumunta siya sa bahay ni Jude at uminom sila ng alak, ngunit palihim na nilagyan ni Luis ng pampatulog ang baso ng matanda. Nang mainom na ang alak, unti-unting nakatulog si Jude hanggang sa mawalan na ito ng malay. Nagtungo siya sa sementeryo dala-dala ang isang pala, at agad pumunta sa puntod ni Ellie. Hinukay niya ang bangkay ng kanyang anak at dinala ito patungo sa burol. Sa daan, nadaanan niya ang parehong sementeryo kung saan dati niyang nakita ang patay na batang na aksidente na si Victor. Sinubukan ni Victor na pigilan si Luis at ipaliwanag ang lahat, ngunit hindi siya pinansin nito. Lumipat ang eksena kay Rachel, itinuro ng kanyang anak ang isang sulok at sinabing, "Mom, may naroon." Sumagot siya, "Umalis na tayo sa lugar na ito." Nang tumingin si Rachel, wala siyang nakita, ngunit malinaw na may nakikita ang kanyang anak. Samantala, nang makarating na si Luis sa tuktok ng burol, naghukay siya ng malalim na hukay at inilagay ang bangkay ng kanyang anak sa loob at tinakpan ito ng lupa. Pagbalik niya sa bahay, inayos niya ng maayos ang mga damit ni Ellie at tahimik na humiga sa silid. Nag-aalalang naghihintay si Luis sa pagbabalik ng kanyang anak. Maya-maya ay bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay malapit sa pinto. Agad siyang nagtungo sa pinto para tignan ito, subalit wala siyang nakita at nang siya ay bumalik, napansin niya ang mga basang bakas ng paa sa lupa na patungo sa basement. Sinundan niya ang mga ito pababa at narating ang dating pinagtataguan ng kanilang alagang pusa. Nang hilahin niya ang kurtina, isang nakakatakot na maskara lamang ang kanyang nakita at wala roon ang kanyang anak. Habang umiiyak sa pagkadismaya si Luis dahil akala niya ay nabigo siya, biglang may tumawag mula sa likuran niya at nagulat ito nang makita niya ang kanyang anak. Mahigpit niya itong niyakap habang tumutulo ang kanyang mga luha sa nakita niyang kalagayan nito. Pinaliguan at sinuklay ang buhok ni Ellie, subalit habang sinusuklay niya ito lumitaw ang mga sugat sa bungo ng bata. Labis na nanlumo ang puso ni Luis, ngunit binihisan pa rin niya ito ng bagong damit at pinatulog. Kinabukasan, nang magising si Luis, nakita niyang muli si Ellie na suot ang dati nitong maruming damit habang sumasayaw sa loob ng bahay. Noong una ay napangiti siya ngunit ilang sandali lamang ay nagsimula ng magbasag at magwasak ng mga gamit ang bata. Sinigawan siya ni Luis sa galit subalit nanlisik ang mga mata ni Ellie dahil sa matinding galit. Tumawag si Rachel sa telepono, ngunit dahil sa takot, pinutol ni Luis ang tawag. Natatakot na malaman nito ang nangyayari. Dahil sa pag-aalala, tinawagan ni Rachel ang kanilang kapitbahay na si Jude at nakiusap na puntahan si Luis. Agad na pumunta si Jude sa bahay ni Luis at kumatok sa pinto, subalit hindi ito sumagot. Nang ipilit ni Jude na makapasok, sinabi ni Luis na may sakit siya at maaaring makahawa kung papasok ito. Dahil doon ay naghinala ang matanda ngunit umalis din ito. Habang naglalakad palayo, napatingin siya sa itaas at nakita si Ellie na diretsyong nakatingin sa kanya. Dahil sa takot, kumaripas ng takbo ang matanda pabalik sa kanyang bahay at agad na isinara ang pinto. Kumuha siya ng kanyang lumang baril. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa itaas. Kinakabahang umakyat siya at sinuri ang lahat ng silid ngunit wala siyang nakita. Nang makahinga siya ng maluwag at pababa na sana, nakarinig siya ng miyaw ng pusa sa kanyang likuran at nang paglingon niya, nakita niya ang parehong pusa. Maya-maya ay may lumitaw na mukha sa harap niya, mukha ng kanyang asawa. Sinabi nito, "Hindi mo sana sinabi kay Luis ang tungkol sa lugar na iyon." Sa sumunod na sandali, nagbago ang mukha nito at naging mukha ni Ellie. Sinabi nito, "Ngayon dadalhin kita kung saan nagsimula ang lahat." Bigla siyang sinunggaban at paulit-ulit na sinaksak hanggang tuluyan ng kunin ni Lord ang kawawang matanda.
Lahat ng ito ay nangyari sa harap ng pusa. Samantala, hinahanap ni Luis si Ellie sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon, dumating si Rachel kasama ang kanilang anak. Binuhat ni Luis ang bata, ngunit naramdaman ni Rachel na may mali, at napansin niyang may putik sa sapatos ni Luis at may mga sugat ang kanyang kamay. Tinanong ni Rachel kung ano ang nangyari dito. Nang sasagot na sana siya ay biglang lumabas si Ellie. Nang makita ni Rachel ang kanyang anak, nanginag ang buong katawan niya. Agad niyakap ni Ellie ang kanyang ina, subalit itinulak niya ito sa takot at tumakbo paakyat kasama ang kanyang anak. Sinundan sila ni Luis habang sinusubukang ipaliwanag na ito ang kanilang anak, ngunit tumanggi si Rachel na maniwala. Sinabi niyang patay na ang tunay natin anak na si Ellie. Bigla silang nakarinig ng may nahulog sa labas ng silid. Tumahimik sila at nakita si Ellie na nakatayo at nakikinig sa lahat. Nang buksan ni Luis ang pinto, wala na si Ellie at inakala niyang pumunta ito sa bahay ng kapitbahay kaya agad niya itong sinundan. Ngunit sa katotohanan ay nasa kusina lang ito, may hawak na matalim na kutsilyo. Samantala, habang nakahiga si Rachel sa kanyang silid bigla siyang inatake ni Ellie gamit ang kutsilyo. Nakaiwas siya sa huling sandali ngunit nasugatan ang kanyang palad. Muling umatake si Ellie at sinaksak si Rachel sa tiyan. Sa kabila ng sakit, itinulak ni Rachel si Ellie at kinuha ang kanyang anak upang tumakas. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Luis nang makita niyang patay na si Jude at doon niya lubos na naunawaan na may napakasamang nangyayari. Tumakbo siya pabalik sa bahay at nakita si Rachel na sinusubukang ibaba ang kanilang anak mula sa bintana. Nasalo ni Luis ang bata, ngunit sa sandaling iyon, sinaksak ni Ellie si Rachel sa likod. Agad na ikinulong ni Luis ang bata sa sasakyan at tumakbo paakyat. Nakita niya si Rachel na nakahandusay sa sahig, naliligo sa dugo. Bago mawala sa mundo sinabi ni Rachel na wag niya itong ilibing sa lugar na iyon. Subalit habang nag-uusap ang dalawa biglang pinalo ni Ellie si Luis at nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay kinalagkad ni Ellie ang bangkay ng kanyang ina patungo sa kagubatan kung saan naroon ang lumang sementeryo ng mga hayop. Nang magising si Luis, wala na ang bangkay ni Rachel. Agad niyang napagtanto na dinala ni Ellie sa lugar na iyon. Tumakbo siya sa kagubatan habang naririnig ang tinig ni Ellie sa paligid. Bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Ellie at sinaksak siya sa likod, bumagsak siya sa sakit, umakyat si Ellie sa ibabaw niya at inilapit ang kutsilyo sa kanyang leeg upang tapusin na siya, ngunit hindi madaling sumuko si Luis. Tinipon niya ang natitirang lakas, at itinulak si Ellie at kinuha ang pala upang tapusin ito, ngunit biglang may tumagos na metal na bakal sa kanyang katawan mula sa likuran. Nang bumagsak siya makikita si Rachel na muling nabuhay mula sa kamatayan. Magkasamang kinalagkad ng mag-ina ang bangkay ni Luis palayo. Sa huli, ang kanilang anak na lalaki, na nakakulong sa loob ng sasakyan, ay nasaksihan ang lahat. Nakita niyang papalapit ang tatlong figura, ang kanyang ina, ama, at kapatid. Subalit ngayon, hindi na sila ang dating mga taong kilala niya. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.